Pagkatapos magising sa isang hindi pamilyar na lugar, lumabas ang mag-asawang Takashi at Michiko mula sa kanilang mga elevator. Gulo at takot ang bumalot sa kanila. Sinalubong sila ng tahimik na bartender na si Desem. Wala siyang maibigay na sagot sa kanilang mga tanong kung nasaan sila. Sa halip, isang kakaibang alok ang kanyang ibinigay. Ipinaliwanag ni Desem ang kanilang sitwasyon. Walang labasan sa bar na ito na pangalang Queen Desem, hanggat hindi sila willing maglaro. Napili ng roulette ang larong darts. Ngunit may isang nakakatakot na twist, sa dartboard ay may mga label ng body parts, at ang bawat tama ng darts ay magdudulot ng sakit sa parte ng katawan na tinamaan sa kanilang kalaban. Hindi makapaniwala ang dalawa. Pilit nilang hinanap ang paraan para makatakas ngunit nabigo. Takot na takot, wala silang nagawa kundi pumayag sa laro. Nang ibato ni Takashi ang unang darts, agad na naramdaman ni Michiko ang matinding sakit. Sa bawat tira, nagiging mas malinaw na ang laro ay hindi lamang tungkol sa swerte, kundi isang pagsubok ng kanilang tiwala at emosyon. Habang patuloy ang laro, nagsimulang maghinala si Takashi. Lalo siyang nabalot ng galit at takot nang maalala niya ang mga masasakit na alaala ng kanilang relasyon. Naitama ni Takashi sa parte na may label na intestine sa dartboard. Nasaktan si Michiko pero sinabi nito na ayos lang ito. Tumira si Michiko sa dartboard at nataman niya sa pangalawang beses ang parte ng may dartboard na may label na mata. Binanggit ni Michiko na kahit saan pwede itama ni Takashi, wag lang sa intestine ulit. At inamin ni Michiko na siya ay buntis. Nais sana niyang sorpresahin si Takashi sa kanilang honeymoon. Naging masaya panandalian si Takashi at nang maitapon niya ang kanyang huling dart, naitama niya ulit ito sa parehas na lugar. Sa sikmura, nagpantay ang kanilang score. Ngunit ang emosyonal na pinsala ay mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Hindi convinced si Takashi na sa kanya ang dinadala ni Michiko, at lalong nadagdagan ang galit at pagkalito ni Takashi. Naalala ni Takashi ang araw ng kanilang kasal, ang mga bulong-bulungan, at ang mga duda na unti-unting gumapang sa kanyang isip. Naniniwala siyang niloloko siya ni Michiko. Sa isang iglap, muling bumalik sa alaala ni Michiko ang masasaya at mapait nilang sandali bilang mag-asawa. Ngunit nang mapansin niyang wala ng tiwala si Takashi, pinili niyang bitawan ang lahat. Binato ni Michiko ang kanyang huling dart at nagland ito sa parte na may label na puso. Nanalo si Michiko. Biglang naalala ni Michiko ang mga nangyari. Sila ay parehas ng nasawi at ang naging dahilan ay ang matinding pagseselos ni Takashi. Nag-breakdown si Takashi dahil sa ayaw niya pang mamatay at siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Michiko at ng dinadala niyang bata. Sa desperasyon, sinabi ni Michiko na ikinasal lamang siya para sa pera ni Takashi at mayroon siyang minamahal na ibang lalaki. Sinubukan siyang atakihin ni Takashi ngunit napigilan ito ni Desem. Matapos ang laro, ibinigay ni Desem ang kanyang hatol. Sa kabila ng kanilang mga kasalanan at pagkakamali, ang kanilang kapalaran ay itinakda. Si Takashi ay ipinadala sa reincarnation, isang pagkakataon upang magsimula muli. Samantala, si Michiko ay isinumpa sa Void, isang lugar na walang hanggang suffering. Habang pinagmamasdan ni Nona ang mga pangyayari, binigyan niya si Desem ng papuri. Ngunit ang bagong assistant ni Desem, isang babaeng may itim na buhok, ay hindi sang-ayon sa kanyang naging hatol. Bago mangyari ang laro ni Michiko at Takashi, nagising ang isang babae na walang maalalang pangalan o nakaraan. Isang misteryosong batang babae na nagngangalang Nona ang bumati sa kanya. Sa kabila ng kawalan ng alaala, sinamahan siya ni Nona patungo sa isang lugar na tinatawag na Queen Desem. Pagdating nila, sinalubong sila ng bartender na si Desem. Dito ipinaliwanag ni Nona ang layunin ng Queen Desem. Ito ay isang lugar kung saan hinuhusgahan ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng isang laro. Ngunit sa halip na maging isang ordinaryong bisita, ang babae ay ginawang assistant ni Desem upang matutunan ang proseso ng paghuhusga. Habang nagaganap ang laro ng darts sa pagitan ni Takashi at Michiko, pinagmasdan ito ng babae mula sa isang lihim na silid kasama si Nona. Dito niya nasaksihan kung paano ang bawat tira ng darts ay nagdudulot ng sakit, na unti-unting naglalantad ng tunay na damdamin at alaala ng mag-asawa. At bumalik na tayo sa eksena kung saan lumabas si Nona at ang babaeng may itim na buhok. Matapos ang laro, tinanong ni Nona ang babae kung ano ang kanyang palagay. Naniniwala siya na nagsinungaling si Michiko upang mapalaya si Takashi ng matinding pagkakonsensya dahil siya, si Takashi, ang dahilan ng pagkasawi ni Michiko at ng anak nila. Naging palaisipan kay Desem ang posibilidad ng pagkakamali sa kanyang hatol. Bagamat isang arbiter,
unti-unti niyang naiintindihan ang pagiging komplikado ng damdamin ng tao. Pinaalalahanan ni Nona si Decim na hindi sapat ang basehan ng mga alaala lamang sa paghuhusga. Ang tunay na damdamin at intensyon ng isang tao ay kasing halaga rin. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, determinado si Decim na matuto at maging mas mahusay na arbiter. Kasama ang kanyang bagong assistant, handa siyang harapin ang mga susunod na kaluluwa na darating sa Queen Decim. 2 college students, isang lalaki at isang babae, ang nagising sa Queen Decim. Medyo confused sila at hindi maalala ang mga nangyari bago makarating doon. Si Decim, ang bartender at arbiter, ay ipinaliwanag na kailangan nilang maglaro habang nakataya ang kanilang mga buhay. Kahit nag-aalangan, pumayag silang maglaro matapos mapagtantong wala silang ibang paraan para makaalis. Pinili ng roulette ang larong bowling pero may twist, gagamitin nila ang mga bola na sumasagisag sa kanilang mga puso. Ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa habang naglalaro. Medyo awkward sa umpisa, pero unti-unting nagiging masaya ang vibe. Si Shigeru, ang lalaki, ay tila nag-e-enjoy at palaging nagbibigay ng mga compliments sa babae. Habang naglalaro, unti-unting bumabalik ang mga alaala nila. Si Shigeru ay naalala ang isang batang babae na close sa kanya noong bata pa siya, si Chisato. Dahil sa pagbalik ng kanilang mga memorya habang naglalaro, nerealize nila na sila pala ay matagal nang magkaibigan. Naging mas lighthearted ang laro, at nagpatuloy ang good vibes. Habang papalapit ang laro sa huling frames, mas marami pang alaala ang bumalik kay Shigeru. Bigla niyang naalala ang aksidente, iisang bus crash na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Sa gitna ng realization na wala na silang buhay, nanatiling matatag si Shigeru at sinabing gusto niyang ituloy ang saya kasama si Chisato, kahit sandali lang. Dito rin nabunyag na hindi talaga si Chisato ang kasama niya. Ang babae ay si Mai, ang matalik niyang kaibigan na matagal nang may crush sa kanya. Naging malinaw na nagpa-plastic surgery si Mai para magmukhang si Chisato, umaasang mapansin siya ni Shigeru. Sa kabila ng katotohanan, pinili ni Shigeru na maging masaya sa natitirang oras nila. Nag-propose siya ng isang date kay Mai bilang huling request. Tinupad ni Decim ang kahilingan nila at binigyan sila ng pagkakataong mag-enjoy ng kaunting panahon bago tuluyang magpaalam. Pareho silang tinanggap ang kanilang kapalaran, at sa huli, parehong na-reincarnate ang kanilang mga kaluluwa. Isang middle-aged woman at isang mas batang lalaki ang walang tigil na sinusubukang magbukas ng mga pinto para makatakas. Wala silang maalala kung paano sila napunta roon. Si Decim, ang bartender at arbiter, ay ipinaliwanag na kailangan nilang maglaro para mahatulan ang kanilang mga kaluluwa. Pero naniniwala ang babae na isang prank show lang ito. Sa loob ng women's restroom, ipinakilala niya ang sarili bilang Misaki Tachibana, isang TV star. Naniniwala siyang may mga kamera at bahagi lang ito ng isang prank. Pinilit niyang mag-agree si Yusuke Tateshi, ang kasamang lalaki, na magpanggap para mag-cooperate. Bumalik sila sa bar at pinindot ang roulette button para malaman ang laro. Isang arcade fighting game ang napili. Pareho nilang ginamit ang avatars na kamukha nila, si Misaki ay may temptation skill, habang si Yusuke ay walang special abilities. Ipinaliwanag ni Decim na ito ay best of 3 na laban, at kailangang ituloy nila ang laro. Sa unang round, mabilis na nanalo si Yusuke gamit ang kanyang gaming skills. Mukhang okay lang nung una kay Misaki, ngunit unti-unting bumalik ang mga alaala niya. Ang kanyang kabataan, ang maagang pagbubuntis, at ang kanyang mga abusive na relasyon. Sa ikalawang round, ginamit ni Misaki ang kanyang temptation ability para kumbinsihin si Yusuke na magpatalo. Sa kabila ng pangako niyang babawi si Yusuke sa final round, mukhang seryoso pa rin siyang lumaban. Para tiyakin ang resulta, ginamit ni Decim ang kanyang control device para sirain ang joystick ni Yusuke, dahilan para matalo ito. Kasabay nito, naalala ni Yusuke ang mga masasakit na alaala ng kanyang pagkabata, ang galit ng kanyang ina at ang pakiramdam ng pagiging unwanted. Sa final round, galit na galit si Misaki at dinala si Yusuke sa restroom para maglabas ng sama ng loob. Ngunit sa kanilang pag-uusap, pareho nilang napagtanto na wala silang malinaw na memorya ng kanilang mga huling sandali. Samantala, patuloy na sinira ni Decim ang joystick ni Misaki gamit ang kanyang device. Dahil dito, galit na sinira ng black-haired woman ang control device ni Decim, naniniwalang mali ilagay ang mga huhusgahan sa extreme situations para lang ilabas ang totoo. Ngunit sa halip na sumuko,
Biglang sinunggaban ni Misaki si Yusuke at inumpisahang ipukpok ang kanyang ulo sa arcade machine. Sa gitna ng kanyang galit at desperasyon, hindi na niya namalayang nagiging bayolente na siya. Nang matauhan, humingi siya ng tawad at sinabing gusto niyang tulungan si Yusuke. Ngunit sinabi ni Decim na kailangan pa rin nilang tapusin ang laro. Sa huling segundo nagtapos ang laban sa isang draw. Matapos ang laro, nagbalik ang kanilang mga alaala. Naalala ni Yusuke na tumalon siya mula sa kanyang apartment, habang si Misaki ay nagbalik tanaw sa pagkamatay niya sa kamay ng kanyang assistant matapos ang mga taon ng pagmamaltrato. Sa wakas, kinumpirma ni Decim na pareho na silang patay. Hindi matanggap ni Misaki ang katotohanan at sinubukang atakihin si Decim, pero agad siyang pinigil ng kanyang invisible threads. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa iniisip ng iba at gusto lang niyang maging masaya. Samantalang si Yusuke ay nagsisi sa kanyang mga desisyon at napagtanto kung gaano siya kamahal ng mga taong iniwan niya. Sa huli, niyakap sila ni Decim at pinuri sa kanilang pagharap sa laro. Inakay niya sila sa elevator para sa kanilang hatol at si Yusuke ay na-reincarnate, habang si Misaki ay pinadala sa void. Matapos ng pag-decide sa dalawa, si Decim ay tahimik na nakatingin sa sirang control device. Sa kabila ng kanyang kagustuhang maghatol ng patas, tila naantig siya sa mga pangyayari at napaisip tungkol sa tunay na kalikasan ng mga kaluluwa ng tao.